Umalangaw-ngaw ang boses ni Lee, barilin mo siya. Walang laman ang kanyang baril. Mabilis na nag-react si Lian at inihagis ang kanyang baril. Sure enough, hindi rin nakakarga ang baril niya. Ang ulo ng ahas ay kinagat ang baril, ngunit bago pa makapag-react si Lich Jiangvo, nasa harapan na niya ang kamao ni Lian. Isang malakas na suntok ang nagpalipad kay Lich Jiangvo. Naramdaman ang hininga ng kamatayan, determinado si Lich Jiangvo na huminto sa pag-iisip at makalusot sa antas na ito. Umalangaw-ngaw ang boses ng sistema. Aktibo niyang sinira ang mga kakayahan ng ulupong. Siya ay sasailalim sa isang limitadong paghihigpit sa oras sa paglahok sa mga kaganapan sa DIMFO. Ang kanyang kadalubhasaan ay mababawasan ng 10 antas. Sa pamamagitan ng aktibong pagsira sa sarili niyang kakayahan, gumawa siya ng malaking trade-off para sa isang nakamamatay na suntok. Ang baeksa ay umungal sa galit, ang katawan ng ahas ay nagkapira-piraso. Lumingon si Lich Jiangvo at sinuntok si Lian, isang itim na sinag ng liwanag na tumatama sa puso ni Lian. Ang sistema ay inihayag. Ang sistema ay nagpapaalala sa iyo na naunawaan mo ang kahinaan ng kalaban. Ang iyong susunod na pag-atake, kabilang ngunit hindi limitado sa mga baril, espada, at lason, ay magkakaroon ng 100% na pagtaas sa bilis at 100% na pagtaas sa pinsala. Ang isang kamay ay inilagay sa hilt ng punyal sa balikat ni Lich Jiangvo, inilabas at inindayog na kasing kinas ng dumadaloy na ulap at tubig. Isang walang awa na hiwa ang tumusok sa leeg ni Lich Jiangvo. Habang ang itim na sinag ng liwanag ay tumagos sa noo ni Lian, ang punyal ay nahulog sa lupa, na puno ng dugo. Pareho silang bumagsak sa lupa, naninigas ang kanilang mga katawan. Parang tumahimik ang mundo. Kinaladkad ni Lei ang kanyang malubhang nasugatang katawan papunta kay Lian at marahang hinayla ang kanyang pantalong binti. Lumingon si Lian upang tumingin sa kanya at bamulong, ano ang ginagawa mo? Pinapanood mo ba akong mamatay? Pagkatapos ay tinulungan siyang tumayo ni Lian. Napakasarap ng pakiramdam ng nakaligtas sa isang sakuna. Maririnig ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas, at nakayapak na lumabas si Judy sa kotse at tumangala sa itaas na palapag, kung saan tanging si Lian lang ang nakikita niyang inaalalayan si Lei. Habang nakatingin sila sa ibaba, ang pusong nakasabit sa balanse ay tuluyang napahinga, at napasandal siya sa pinto ng kotse at nakahinga ng maluwag. Sinuportahan ni Lian si Lei. Habang dahan-dahan silang bumaba sa hagdan, umalangaw-ngaw ang boses ng sistema, napatay mo ang mandaragit. Nakuha mo ang lahat ng mga pribilehiyo sa pamimili ng kalaban at 30 gantimpala sa pag-areglo. Sa DMFU event na ito, dahil wala kang anumang mana, wala kang karapatang agawin ang baeksa. Sa Victoria Harbor, Hong Kong, isang marmol na barko ang lumutang sa dagat na parang palasyo. Si Lian ay kumakain ng wonton noodles na sobrang sarap. At tinapos niya ang ika-4 na mangkok ng may kasiyahang dumighay. Ngumiti si Judy sa lalaking nasa harapan niya at mahinang sinabi, busog ka na ba? Mag-usap tayo pagkatapos mong kumain. Mabilis na naputol si Lian, alam niya ang gustong itanong ni Judy at natatawa. Pakiramdam ko ay makakapag-order ako ng isa pang mangkok. Pinitik ni Judy ang kanyang mga daliri at sinabi sa waiter, bigyan mo pa siya ng 10 plato ng wonton noodles. Nakangiting tumingin si Judy kay Lian. Na-charter ko ang buong barko ngayon. Kami ay may sapat na panahon. Iniyuko ng waiter ang kanyang ulo at umalis, na naiwan lamang ang tunog ng sipol ng barko na umaalingaw-ngaw sa tahimik na dagat, at tinanong niya, bakit ka nakipaghiwalay sa akin? Tumingin si Judy kay Lian na may seryosong ekspresyon, at nagkibit balikat si Lian. Bakit hindi mo? Tanungin ang magic conch shell. Pinigilan ni Judy ang kanyang galit at sinabing, dahil ba kay Tay Martes? Iniluwan ni Lian ang kanyang serbesa,
Hindi inasahan na mag-iisip si Judy ng ganoong kakaiba, at malakas na sinabi, ang isang matalim na espada ay nangangailangan ng angkop na kalye para mapahingahan. Walang talam na kasing talas nito. Kaya bakit? Nag-aalalang tanong ni Judy. Alam niyang mahal na mahal niya si Lian. Hindi sinagot ni Lian ang kanyang tanong ngunit tinanong niya ang chef na gumawa ng noodles. At pagkatapos ay humigop siya ng huling higop ng noodles na sabaw at sinabi kay Judy na malapit na siyang umalis ng Hong Kong. Saan ka pupunta? Kung saan ako pupunta ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay kailangan kong pumunta. Tungkol naman sa breakup, ang dami kong iniisip, at hindi ko alam kung may mali sa utak ko. Ang ganda mo, ang ganda ng boses mo, ang ganda ng katawan mo, at may pera ka. Humiga ka sa akin at pagkatapos ay tumalikod, kunin ang pera, at umalis. Sino ang makakapantay sa akin? Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero sabi ko sa sarili ko, this girl is very good. Huwag mo siyang saktan. Parang nagpapaliwanag kay Judy, ginamit niya ang tatlong natitirang daliri niya para hawakan ang sigarilyo at matamang tumingin kay Judy. Sincere na sinabi, noong una, akala ko naglalaro ka lang. Dahan-daang hinaplos ni Judy ang kanyang buhok, na naging perpekto at lalo pang nagliliwanag. Sino ang nakikipaglaro sa iyo? Pagkatapos ay hinakay niya si Lian palabas ng deck upang tamasahin ang tanawin ng Victoria Knight. And then she threw herself into his arms, at nagyakapan at naghalikan silang dalawa ng matagal. Isang pusong napatay ay biglang nagliyab. Kinaumagahan sa Fockey Building, tinanong pa rin ni A2 si Lian kung saan siya nagpunta kahapon. Umiwas na ngumiti si Lian at sinabi sa isang kaibigan, natapos ko na ang mga papeles. Ipapakilala kita sa isang malayong kamag-anak mo. Nahirapan akong hanapin ang taong ito. Pumayag siyang maging tagapag-alaga mo, at mas angkop siya para sa iyo kaysa sa akin, sa legal at emosyonal. Alam ni Ato na ang kanyang pamilya ay isang refugee family, kaya paano siya magkakaroon ng mga kamag-anak sa Hong Kong? Halatang nagsisinungaling si Lian, na para bang nakikita niya ang iniisip. Hinaplos ni Lian ang kanyang ulo at sinabing, siguradong hindi mali ang sinabi ng iyong ina bago siya umalis. Nais din ng iyong ina na mamuhay ka ng maayos. Sa pagtingin kay Ato sa kanyang harapan, alam ni Lian na marami lang siyang magagawa. Matapos ang padalos-daling katok sa pinto, si Judy, namumula at namamaga ang kanyang mga mata at nataranta ang kanyang mukha, ay itinulak ang pinto at pumasok nagsabi, na hindi siya makapaniwala na ang kanyang tiyahin ay nasa Hong Kong sa lahat ng oras na ito, ngunit hindi niya ito nakilala. Pero siguradong aalagaan kung mabuti ang mga babaeng naiwan niya. Pagkatapos ay lumuhad siya sa harap ni Ato, namumula at namamaga ang kanyang mga mata, at tumingin sa kanya. Ato ang pangalan mo, tama ba? Pwede mo akong tawaging Judy. Tinitigan ni Ato si Judy, nahihiyang tawagin ang kapatid na si Judy, at sa kaniyakap ito ng mahigpit. Nakatingin sa kanilang dalawa na umiiyak, hindi napigilan ni Lian na mapabuntong hininga. Ang mga babae ay talagang mahuhusay na artista. Dapat bigyan ng Oscar si Judy. Sa marangyang villa ni Judy, katatapos lang ng isang gabing magkasama sina Lian at Judy. Tumingin si Judy sa kanang kamay ni Lian at nag-aalalang nagtanong, kahit nasugatan ang kanang kamay mo, hindi ka matatalo sa batang Wing Chun na iyon, di ba? Ngumiti si Lian at tumingin kay Judy. Gusto mo manalo ako? Siyempre. Kinuha ni Lian ang sigarilyo sa kamay ni Judy at buong kumpiyansa niyang sinabi, siguradong bubugbugin ko siya. Sa VIP room ng Fockey Building, ni-replay ng TV ang video ni na Soy Tin Kai at Sukaw. Hinawakan ni Sukaw ang 9-ring na broadsword, maganda itong hinawakan. Ang kanyang talam ay gumana tulad ng umaagos na tubig,
at ang kanyang 21 atake ng espada ay nag-iwan kay Sui Tinkay na walang pagkakataon na lumaban. Inamin ni Lian na kahit siya ay hindi makahanap ng pagkakataon na lumaban sa 21 sword strike na iyon. Dahil sa 21 sword strike na iyon, nabalot ng dugo si Sui Tinkay. Nakatingin kay Lian na may seryosong ekspresyon, tinanong ni Hongkai si Sui Tinkay sa mahinang boses, "Ginagamit mo ang 8 talam na broadsword, ang tunay na mana ng taong Yip. May tiwala ka ba? Gagamit ka pa ba ng espada?" Nag-isip ng mabuti si Lian at pagkatapos ay sumagot, "Nasugatan ang aking kanang kamay, at kahit na makapangyarihan ang Tai Chi sword, nangangailangan ito ng maraming enerhiya. Gusto kong magpalat ng two-handed weapon." Mula sa paaralang Bagwadyang, ang mga Mandarin Duckhook Sword ay mga kakaibang sandata na ipinasa ng tagapagtatag ng paaralang Bagwadyang na si Dong Hekwan. Ang mga ito ay binubuo ng isang malaking talam at isang maliit na talam na hugis gasuklay na buwan. Ang dalawang blades ay simetriko sa paligid ng isang hawakan. Medyo parang deform na X na hugis na may puwang sa gitna para hawakan ng user. Ang ganitong uri ng double sword ay mas bihira kaysa sa butterfly double swords. Biglang nagsalita si Tai Kuei, na kanina patahimik. "Gamit ang isang espada sa iyong kaliwang kamay. Ang yabang mo talaga." Nang makita ito, tumayo si Hongkai at pumunta upang ihanda ang mga armas. Naiwan lamang sina Lian at Tyson sa silid. Sa underground training room, si Lian ay nagpatuloy sa pagsasanay ng mahusay gamit ang kanyang kaliwang kamay at ang bilog na talam. Tumabi sa kanya si Hongkai at pinagmamasdan siya. Ang Mandarin Duckhook Swords ay 2 kamay na espada. At ginagamit mo ang iyong hindi nangingibabaw na kamay, ang iyong kaliwang kamay. Ang iyong mga pagkakataong manalo ay napakababa. Ngumiti si Lian. Nang hindi sinasagot ang tanong, sinabi niya, "Kuya Hongkai, matagal ka nang nasa Dragon City, ngunit hindi kami nag-away. Magkalaban tayo." Nang makita ito, nagtanong si Hongkai, "Matagal ka na rito? Kumusta ang gusali ng Fuki?"